mga unang balita sa mga oras na ito. Mga nagiinuman sa kalye sa Parañaque City inaresto. Isang lalaki arestado matapos mahulihan ng baril sa isang checkpoint sa Ilocos Norte. Mga panda sa isang zoo sa Amerika pinakakain ng popsicles bilang pamatid-init. At drummer ng The Beatles sa si Ringo Starr nagdiwang ng kanya ika-70 taong kaarawan. Huwag mahuli, tutok na sa unang balita. Ako naman Arnold Glavio kasama si Rhea Santos. Narito na ang mga pinakasariwang balita sa umagang ito. Ilang kalalakihan sa Parañaque City hinuli matapos maaktuhan na umiinom po ng alak sa pampublikong lugar. Darito ang exclusive report ni Ian Cruz. Alas 11 ng gabi nang magronda ang barangay pulis ng San Dionisio, Parañaque sa kanilang nasasakupan. Pakay nila ipatupad ang matagal ng ordinansa ng syudad laban sa pag-inom sa mga pampublikong lugar na madalas daw na ugat din ng kaguluhan. Kasi yung iba dyan pag malasing, nangamo ng away at saka nagabo ng mga saksak. Kaya namin yung pinagbabawal yung nag-inuman sa labas. Unang nasampulan ang dalawang magkaibigan na sa tapat ng isang tindahan piniling tumama ng serbesa. Di naman sila tumangging sumama sa barangay hall. Hindi nyo alam po na bawal uminom sa labas? Hindi po namin kasi bago pa lang kasi kami dito eh. Sa sumunod na pagronda ng barangay pulis, 3 lalaking inabutan sa isang tapat ng bahay na pinagsasaluhan ang isang bote ng alak. Kararating ko lang halos, hindi ko rin alam na tinawagan lang ako. Tinawagan ka lang. Pero alam niyo ho bang bawal ang uminom sa labas? Hindi pa po. Hindi po, tiga Las Piñas kami. Sa talipapa sa tramo area ng barangay, ang isinunod nila. 3 magkakaibigan ang naaktuhan ding tumotoma sa isang pwesto ng talipapa. Iisang bote pa lang daw ang naiinom nila, pero ilang basyo ng grande ang aming namataan sa lugar. Violation? Ano ba violation? Kuya, doon mo malalaman yung violation mo. Doon mo malalaman yung violation mo. Kasi bawal Ano violation eh? meron po, meron. May illegal Papaliwanag ba? namin sa'yo, papaliwanag namin sa'yo. Tila ayaw pang sumama ng 3 noong una, pero wala rin silang nagawa sa huli. Wala kaming problema roon. Nagkakaroon lang kami ng katuwaan lang. Classmate ko yun eh. Sa totally ha, sinasabi ko sa inyo, wala naman kaming ginagawang masama roon. Matapos pangaralan, papauwin din daw ang mga inaresto. Pero sa susunod na mahuli sila, iti-turn over na sila sa City Hall at pagmumultahin. Di naman daw killjoy ang barangay. Maaari naman daw mag-inuman sa labas ng bahay kapag may okasyon. Yun nga lamang, kailangan muna ron nilang kumuha ng permit sa barangay. Itong unang balita mula sa Parañaque City, Ian Cruz reporting. Isang lalaki sa Lawag City sa Ilocos Norte napatay ang sariling ama matapos magkainitan din sa inuman. At isang lalaki arestado matapos mahulihan ng baril sa isang checkpoint sa Ilocos Norte. Ang radya ng probinsya atin ni Oscar Oida. Isang empleyado ng Ilocos Norte Electric Cooperative ang arestado sa isang checkpoint matapos mahulihan ng baril. Kalibre 45 baril at ilang bala ang nakumpiska sa sasakyan ng suspect na si Jonathan Bagamaspad. Walang may pakitang papeles ang suspect, kaya agad siyang inaresto at kinasuhan ng illegal possession of firearms. Napag-alamang naging suspect rin si Bagamaspad sa pagpatay sa dating presidente ng pinagtatrabaho niyang electric cooperative. Sa Lawag City, Ilocos Norte din, isang anak pinatay ang sarili niyang ama. Ayon sa report, nagiinuman sa kanilang bahay ang mag-amang sina Ernesto at Edgar Gaming. Nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa. At dahil sa sobrang kalasingan, biglang nag-amok si Edgar at nabaril ang ama. Tinamaan ang biktima sa dibdib na agad nitong ikinamatay. Bagamat malaki ang pagsisisi ng suspect sa kanyang nagawa, hindi pa rin ito sapat na dahilan para malusutan ang krimen. Para sa unang balita, Oscar Oida, reporting. Ilan sa mga kababayan nating OFW sa Northern Ireland nakararanas daw ng diskriminasyon. Kaya naman ang lungkot at sakripisyo ng pangingibang bayan nadagdagan pa dahil sa hindi patas na pagtrato sa kanila. Ang report mula kay Cara David. Ang Northern
Northern Ireland ay isa sa mga probinsya ng United Kingdom. Kahit parte ito ng isa sa pinakamayamang bansa, hindi rin nakaligtas ang Northern Ireland sa krisis na nararanasan ngayon. Kabilang na ang 600 Pilipinong naninirahan dito. Pero tila mas matindi pa sa krisis ang kalaban ng ating mga kababayan. Nagulat ang magkaibigang Arnel at Aishis nang makita nilang nasusunog ang kotse at harap ng kanilang bahay sa kanilang tirahan sa Belfast, Ireland. Siguro, racist attack ngayon kasi ang nangyari sa street namin, 2 pamilyang Indian family ang nasunog. Ayon din sa mga polis na racist attack nga daw nangyari nung gabing yun. Agad itong kinundina ng otoridad. Wala po sa lugar ng ganitong klaseng mundo natin ngayon na magkaroon sana ng racist discrimination. No? Hiling ng magkaibigang Arnel at Aishis, sana mahuli na kung sino ang may kagagawa nito. Abangan ang buong detalye mamaya sa OFW Diaries pagkatapos ng saksi. Mga panda sa Washington DC sa Amerika apektado ng matinding init. Kaya naman para matulungang mag-cool down ang kanilang katawan, pinakain po sila ng fruit popsicle sticks o itong fruitsicles. Ang frozen treat na ito gawa sa tubig, fruit juice at prutas. Enjoy na enjoy naman ang mga pandang sina Chan Chan at Mei Xiang sa pagkain ng kanilang fruitsicles. Nitong linggo umabot sa 37.7 degrees Celsius ang temperatura sa East Coast sa Amerika. Ilang sumo training facilities sa Japan ni-raid ng mga pulis dahil sa umano'y talamak na sugalan. May ilang active at former sumo wrestlers umano ang sumusugal sa professional baseball. Mahigpit na ipinagbabawal sa Japan ang pagsusugal. Marami ang dismayado sa eskandalong ito dahil sangkot ang mga manlalaro ng kanilang traditional sport na nagsimula bilang religious ritual. Ayon sa internal survey ng Japan Sumo Association, hindi bababa sa 65 miyembro nila ang may kinalaman sa iligal na pagsusugal. Mahigit 50 political prisoners sa Cuba palalayain na. Yan po ay matapos na makipagpulong ni Cuban President Raul Castro kay Havana Archbishop Cardinal Jaime Ortega. Ayon kay Ortega, pumayag si Castro na pawalan ang 52 political prisoner at makaalis ng bansa. Ito na raw ang pinakamaraming bilang ng pinakawalang political prisoner ng gobyerno ng Cuba mula nang dumalaw si Pope John Paul II noong 1998. R&B singer turned dance hitmaker na si Kellis concerned sa father and son relationship ng kanyang mag-ama. Aminado ang singer na she went through a tough time with her rapper partner na si Nas, leading to their separation. Pero hindi daw ito sapat na dahilan para madamay ang kanilang anak na si Knife. Kaya tuwing nababanggit ang usapin tungkol sa hiwalayan nila, tikom ang kanyang bibig. Paraan din daw ito para makilala ng bata ang kanyang ama on his own at hindi mula sa kanyang perspective. Beatles drummer na si Ringo Starr happy sa pagdiriwang ng kanyang 70th birthday. Siya mismo ang nag-slice ng kanyang birthday cake sa kanyang party sa Hard Rock Cafe na isa raw Liverpool tradition. At matapos nito, nagkaroon din ng celebration sa Times Square kung saan sinalubong siya ng kanyang fans. At ang kanyang birthday wish, spread peace and love to all. And that wraps up our Chika Stories ngayong unang linggo ng July. Happy Fun Friday, everyone! Rhea, Igan? Salamat, Luan. Para makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, i-type lang ang GMA News Space On at isend sa 4627. At yan po mga unang balita sa umagang ito. Para pa rin sa mga nagbabagang balita, tumutok lamang dito sa GMA. Mula sa Tahanan ng Katotohanan, kasama si Connie Sison, ako po si Rhea Santos. Kung may balita report sa GMA News, text ng Scoop Space, Message Space, ang inyong pangalan at address padala sa 4627. Sa ngalan ng bumubuo ng GMA News and Public Affairs, ang impila ng serbisyong totoo. Mga igan, ako naman Arnold Glavio, ito ang unang balita.